At sa ibang balita, pinagpapaliwanag ng DTI at Department of Agriculture ang ilang nagtitinda ng karne ng baboy at manok na mas mahal pa sa suggested retail price. Saksi si Rida Reyes. Imbes na mga tindera ang masurpresa, mga opisyal pa ng DTI at Department of Agriculture ang nagulat sa surprise inspection nila sa tatlong palengke sa Quezon City. Sa mahigit 50 stall kasi, mas mataas ang presyo ng manok at baboy kumpara sa itinakdang suggested retail price o SRP. Inisyuhan nila ng show cause order ang mga ito at pinagpapaliwanag sa loob ng 3 araw kung bakit mas mataas sa SRP ang kanilang paninda. Karamihan sa mga tindera, itinuturo ang mga biyahero o middleman sa mataas pa ring bentahan ng karne. Ang hango namin talaga to sa kapwa tindera, 190. Yes, sir. Paano namin ibenta, sir, sa 185? Bakit manipis ang kita? Napakababa sa farm. So may problema. Kung hindi sila ang problema, hindi farm ang problema, sino ang may problema? Yun nasa gitna. Pero ipinagtanggol ng iba ang di pagsunod sa SRP. Bayad po sa katay, 2 piso sa sitol po, 175 per heads. Kuryente, tubig, pwesto. Doon ho namin kukunin lahat. Oo. Hindi po talaga sasapat, Oo, talaga sasapat. Minsan nga ho, wala kaming kinikita. Ano mangyayari sa amin dito? Abono? Hindi masusunod, hindi namin kaya sundin yung sinasabi ng SRP na yan. Mamamatay ang retailers. Gutom. Kasama na po lahat sa SRP po yung mga ilan. Maliliit lang po. Pang-araw-araw na expenditures na yan. Importante po yung produkto mismo. Ano man daw ang nakikitang dahilan ng mga tindera sa pagtataas ng presyo ng manok at baboy, hindi tatanggapin ng DTI. Sobra-sobra daw kasi ang supply ng manok at baboy sa ngayon, kaya pababa ang presyo nito sa farm gate. At dahil inaasahang tataas pa ang demand ng karne habang papalapit ang Kapaskuhan, paalala ng DA sa mga tindera, huwag magsamantala. Talagang definitely mag-i-strict yan kasi kailangan din eh. We have to protect the consumer, the retailers, the producers. Ako, si Rida Reyes, ang inyong saksi.